Sila ang bumubuo sa kasaysayan ng Kristyanismo. Buhay ay inaalay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang buhay ng mga santo ay puno ng inspirasyon at pag-asa, mga taong nagpakita ng matinding pananampalataya, pag-ibig, at dedikasyon sa Diyos. Mga kwento ng pag-ibig, pagtitiis, at himala na siguradong magpapasigla sa inyong puso, mga kwento na naglalarawan sa buhay ng mga taong nagbigay ng kanilang lahat para sa Diyos. Makikilala natin ang kanilang mga pagsubok, ang kanilang mga tagumpay, at ang kanilang walang hanggang pamana sa mundo. Ating tuklasin ang mga buhay ng mga banal na nagsilbing inspirasyon sa milyon-milyong tao sa buong daigdig. Panuurin at sumabak sa isang kapanapanabik na paglalakbay. Samahan natin ang mga banal na ito sa kanilang mga pakikipagsapalaran sa pamamagitan ng kanilang buhay na pananampalataya at pag-ibig sa kapwa at sa Diyos. Sa video na ito susuriin natin ang mga nakakamanghang himala ng isang ordinaryong tao sa isang bukirin, isang banal na nagmula sa lugar ng Madrid, Espanya. Ang isa sa pinakatanyag na santo sa simbahang Katoliko, na nagiging patron ng mga magsasaka sa libu-libong parokya at kapilya sa buong daigdig. Sa kanyang panahon, nakasama niya ang isang anghel upang tulungan siyang mag-aararo sa bukirin. Kilalanin natin siya at ang maraming mga himala ang nangyayari sa pamamagitan ng kanyang panalangin sa Diyos. Kwento at babala! Ang mga Katoliko ay nagdiriwang ng mga pista ng mga santo bilang paggunita at pagpaparangal sa kanilang buhay at mga gawa. Ang mga santo ay mga taong itinuturing na banal at nagpakita ng malaking debosyon sa Diyos. Ang pagdiriwang ng kanilang kapistahan ay nagsisilbing paggunita sa buhay at mga gawa ng mga santo. Ang mga Katoliko ay naniniwala na ang mga santo ay nasa langit at maaaring makipag-ugnayan sa Diyos para sa kanila. Na mababasa natin sa Pahayag Kapitulo 6 versikulo 9-10. Nang alisin ng kordero ang panlimang selyo, nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay. Dahil sa salita ng Diyos at dahil sa pagpapatutuo nila rito, sumigaw sila ng malakas, "O Panginoong makapangyarihan, banal at tapat. Gaano pa katagal bago ninyo hatulan at parusahan ang mga tao sa daigdig na pumatay sa amin?" Sa talatang ito ay malalaman natin ang totoong kalagayan ng mga santo na nasa harap ng trono ng Diyos. Ang mga pista ng mga santo ay isang mahalagang bahagi ng tradisyon ng simbahang Katoliko. Ang mga ito ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga Katoliko na magnilay sa kanilang pananampalataya, upang mangangarap na maging katulad sa sinumang santo na nasa langit na. Ang buhay ng santo na ikukwento natin ngayon ay tungkol ni San Isidro. Si San Isidro ay isang taong may malalim na pananampalataya at masisipag na magsasaka. Maaga siyang bumangon sa umaga upang magsimba at gumugol ng maraming oras upang bumibisita sa mga simbahan ng Madrid at mga nakapalibot na lugar. Sa buong araw, habang naglalakad siya sa likuran ng araro, nakipag-usap siya sa Diyos. Sa kanyang pagdedebosyon, ay naging isang problema para sa kanyang mga kapwa manggagawa at magsasaka. Kung minsan ay nagreklamo sila na si San Isidro ay madalas nilang nakikita ng huli sa pag-aararo. Dahil sa matagal itong manalangin sa loob ng simbahan. Kilala siya sa kanyang pag-ibig sa kanyang kapwa mahihirap at sa kanyang pagkamapagbigay. Si San Isidro na isang magsasaka, ay isa sa mga banal ng patron ng Madrid. Tuwing ika-15 ng Mayo ang lungsod ay magbihis ng mga karaniwang damit ng Madrid upang mabigyan ng buhay, kulay, kaligayahan at isang tunay na estilo sa lungsod upang ipagdiwang ang kanyang araw ng kapistahan o kanyang araw ng pagkamatay. Bakit naging santo si San Isidro, ang patron ng Madrid? Dahil si San Isidro ay isang banal na ipinanganak sa Madrid. Siya ay isang tapat na magsasaka na nanirahan sa Madrid mula taong 1082 hanggang sa taong 1172 at naging isang santo dahil sa malaking himala na ginawa niya. Nakatira siya sa San Andres Square, sa kapitbahayan ng La Latina. Sa bahay ng isang mayamang pamilya mula sa Maharlika ng Espanya, ang pamilyang Vargas. Sila ang naglagay kung saan ngayon makita ang San Isidro Museum. At ano-ano ang ginawa ni San Isidro sa kanyang buhay upang maging isang santo. Gumawa siya ng maraming mga himala na may kaugnayan sa tubig. Sa tuwing kailangan niya ito ay nanalangin siya sa Diyos at pinukpok ang kanyang stick sa lupa upang lumitaw ang tubig. Iyon ang dahilan kung bakit palagi siyang kinakatawan ng kanyang stick sa kanang kamay.
Si San Isidro ay isang magsasaka nagtrabaho para sa pamilyang Vargas na nag-aalaga sa kanilang mga bukid. Ngunit hindi madali kay San Isidro ang pagiging magsasaka dahil hindi lahat nasa paligid niya ay kanyang kakampi at kaibigan. Isang araw, binalaan ng isa sa mga tagapaglingkod ng pamilya sa kanyang pinagtatrabahuan na ang pamilya Vargas, na hindi inaalagaan ni Isidro ang mga lupain na iniutos. Dagdag na nito, na si San Isidro ay gumugol lamang sa buong araw na nagdarasal. Si Ginoong Vargas ay nag-aalala tungkol sa sinasabi ng kanyang lingkod, tungkol kay San Isidro. At nagpunta ito sa taniman upang makita kung ano ang ginagawa ni Isidro. Nang matagpuan niya si San Isidro, nakita niya na nananalangin ito. At hindi nagmamalasakit sa kanyang mga lupain. Tulad ng sinabi sa kanya ng ibang alipin na magsasaka. Ngunit ang kanyang pinakamalaking pinagtataka ay hindi ito. Ang kanyang pinakamalaking sorpresa ay nang malaman na ang mga lupain ay nasa perpektong kondisyon. At namangha siya dahil iba ang nag-aararo sa kanyang lupain, at ito ay inararo ng isang anghel. Upang hayaan si Isidro na manalangin. Matapos mapanood ang himalang ito, nagpasya siya na hayaan si Isidro bilang mamumuno ng kanyang mga lupain. Ang pinakatanyag na himala ni San Isidro ay ang himala ng balon. Ang kwentong ito ay nagsasabi na pagkatapos ni San Isidro sa isang araw ng pagtatrabaho, ay bumalik siya sa bahay upang makasama ang kanyang asawa na si Maria de la Cabeza, at ang nag-iisang anak na lalaki. Pagdating niya nakita niya ang kanyang asawa na umiiyak, dahil ang kanilang anak na lalaki ay nahulog sa balon na malapit sa kanilang bahay, at hindi na siya nakita at ipinapalagay na namatay. Pareho silang nagsimulang umiyak at agad-agad tumakbo upang makita ang balon. Ang kwentong ito ay nagpapakita ng malaking pananampalataya ni San Isidro. Sa halip na malungkot, nanalangin siya sa Diyos at humingi ng tulong. At pagkatapos manalangin si San Isidro, ay nagsimulang umakyat ang tubig ng balon mula sa ibaba hanggang sa tuktok, upang mailigtas ang kanilang anak na sinabing nalunod at ito ay himalang nabuhay. Ang balon kung saan nangyari ang himalang ito, ay matatagpuan pa rin sa San Isidro Museum ng Madrid. Ngunit bukod sa paggawa ng kanyang mga himala sa buhay, gumawa siya ng iba pang himala pagkatapos ng kanyang kamatayan. Ang isa sa kanila ang nagsabi na ang kanyang katawan na inilibing ng ilang mga dekada pagkatapos ng kanyang kamatayan, ay natagpuan siya sa perpektong mga kondisyon, na hindi naaagnas ang kanyang bangkay. Iyon ang dahilan kung bakit pagkatapos gumawa ng napakaraming mga himala, siya ay naging patron na santo ng Madrid at pinipistehan sa bawat taon sa ika-15 ng Mayo. Si San Isidro Labrador ay kilala bilang isang magsasaka maging sa ating bansa lalo na sa mga nayon na maraming pananim. Ayon sa mga kwento, siya ay isang masipag at deboto na magsasaka na nagtrabaho sa kanyang bukid, at nanalangin sa Diyos para sa masaganang ani. Sana po nagustuhan nyo ang kwentong banal natin ngayon. Hanggang sa susunod, ito si Kuya Tem, ang inyong lingkod sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.